People said money is power. But for Christian perspective or standpoint, love is power. Good morning once again and welcome to Usapang Kristiyanong Tahanan. Wow! Meron pala tayong tinatawag na love agencies. Yes. And do you know it? That these love agencies have wonderful power. And these love agencies are divine according sa ating reference book, Growing a Happy Home by E.G. White. Now, what are those love agencies according to this book? Number 1 is the soft answer that turns away wrath. Ang galing, ano? Soft answer. Yes. A soft answer turns away wrath. Another one, the love that is patient and kind. Another love agencies, ano? The charity that covers a multitude of sins. Would we learn the lesson? With what power for healing would our lives be gifted? Okay? Aba, kailangan pala natin itong mga soft answer na ito and be patient and be kind. Not only sa ating sarili, but lalong higit sa ating mga anak, sa ating asawa, o sa ibang tao. Oo, sa mga nakakasalamuha natin Diba? araw-araw. Yes, okay. Napakagandang pag-uusapan po natin sa ating mga mahal na mga taga-subaybay. Patuloy po kayong makinig at mag-tune in dito lamang sa Usapang Kristiyanong Tahanan. Yes, okay. So, some parents do not understand their children and are not really acquainted with them. So if the parents would enter more fully into the feelings of their children and draw out what is in their hearts, it would have a beneficial influence upon them. O, diba? Totoo nga, ano. Minsan nga talaga, hindi natin kilala. Or there are some parents na hindi kilala ang kanilang mga anak. Oo. Kaya napakahalaga pala na kilalanin nating mabuti. Hindi lamang kilala mo siya bilang anak, kapag sinabi nating kilalanin, talagang yung buong pagkatao. Alam mo. Okay? Bagaman anak mo siya, galing siya sa iyo, ginamit ka ng Panginoon para may ipanganak siya, pero still, meron din dapat pagkilala pa sa pagkatao ng ating anak. Yes. O tulad nga ng mga napag-usapan natin ng mga nakaraan, yung mga early stage nila, Yes. yung mind nila is nanay yung mag-feel Oo. in. Pero Diba? as na sila'y lumalaki at mga pasok sa school, Oo. so nalalagyan din nun mga influences sa Oo, labas. may mga ibang factor na nakaka-impluwensya sa development ng ating Yes. mga anak. So dun pumapasok talaga na tayo mga mother, Oo. andun yung Part kilalanin natin, talaga oo, natin yung responsibility sila. Oo, natin. yung responsibility. Ayan. Sabi nga, young children love companionship and can seldom enjoy themselves alone. Yeah. Di ba? Nakakatuwa naman, ano? And that's why, calling po ito sa ating mga magulang, mga mother and father, parents should encourage their children to what? Confide. Ayan. Confide. Pag Let us sinabi natin encourage them. confide, oo. Mm-mm. Anong bang ibig sabihin? At talagang sila'y makipag-usap, makipag-ugnayan. Simple mang bagay ito sa mga likes and wants nila, no? Ay kailangang malaman, marinig natin. Matuto silang makipag-usap. Oo.
So kahit na meron silang mga alalahanin, Correct. meron silang mga problema, Oo. kailangan ito ma-voice out nila sa Oo. mga parents. At no? kahit, take note ha, kahit yung mga crush nila, di ba napakahalaga, di ba mga mahal namin mga magulang, saya sa puso kapag ang ating mga anak ay natututong magsabi. Oo nga, nakatuwa, Di ba? no? Oo. Nakatuwa na marinig na, ma, may crush na ako. Oo. O kaya naman, kapag nagkaroon sila ng tampuhan silang magkaibigan, nagtatanong. Oo, Diba? nagtawag dito to share Oo. sa'yo. Oo. Masarap sa pakiramdam na alam mo yung anak mo nagkakaroon ng tiwala sa iyo bilang magulang. Oo. Diba? Tapos yung feeling na parang friend. Yes, Friend. yes. Oo. Best At friend. alam mo na tinitake nila yung mga advices na Yes, ibinibigay mo. So, napakasarap sa feeling na ikaw yung Oo. una na pinagsasabihan ng anak Correct. mo kung anong meron silang nararamdaman. Yes, kaya pala sinasuggest ng ating reference book, napakahalaga na meron tayo o alam natin itong love agencies na to. Yes, no? oo. Kasi nga ito yung way, very powerful siya. Sabi nga, love is power according to Christian perspective. Hindi pala money. Hindi. Kumbaga, kasunod lang yon. Yes. Oo. Totoo naman, kailangan natin ng money. Yes, Mahirap oo. din namang mabuhay na wala nito. Oo. Okay? Pero, dapat nangingibabaw pa rin yung pagmamahal, Pag-ibig, yung you know? pag-ibig, di ba? Okay, money will follow. Yes, Pag merong love. Yes. Oh, mas maganda kung nababalanse talaga itong dalawa. Oo No? nga. Nai-enjoy mo yung buhay Oo. talaga. Buhay may pamilya. Alright? Now, sabi nga po sa ating reference book, okay? The plant of love must be carefully nourished, else it will die. Para pala itong halaman. Dinidiligan. No? Yeah. Na pag once na nagtanim ka, alagaan mo ito. Oo. At pag hindi mo inalagaan ng maayos, ito'y mamamatay. Ay, yes. Ganon din pala ang pag-ibig. Oo, tama, tama. May nalala ko at this very moment, may picture kasi ako nakita about human development. So parang kagaya ng sinabi mo, yung watering, yung plant sa pag-aalaga. Same thing din pala sa tao na dinidiligan mo, okay, ng pagmamahal Yes. mula sa panganay, sunod-sunod. Nakikita mo doon sa picture, sunod-sunod sila na merong water na idinidilig. So it represents Oo. yung pagmamahal mo sa bawat isa. O, kung baga nagagaya nila. Yes, yes. At nai-apply nila. Totoo yun. Oo, kasi syempre kung naranasan nila yan, naramdaman nila, automatically, oo, kapag meron na silang batang kapatid, ganon din yung gagawin Oo nila. nga. Diba? Nakakatuwa naman. Lalo na yung pag eldest son or daughter ka, sila yung Yes. sila yung unang nakatikim ng Oo. pagmamahal ng parents. That is So kung true. paano nila yon na-receive, Correct. nagagawa nila sa mga siblings Oo. nila, no? Yeah. So sabi po sa ating reference book, every good principle must be cherished if we would have it thrive in the character. That which Satan plants in the heart, ano yung pwedeng i-implant ni Satan kapag hindi natin ginawa ito, pag hindi tayo nagplant ng pagmamahal. So usually, ang ini-implant ni Satan ay envy, Yes. jealousy, evil surmising, evil speaking. Oh no. Di po ba makikita natin sa komunidad, napakabata, pero ang bibig kung magsalita ng evil speaking. Malulutong. Oo, di ba? Kung ano yung naririnig nila, yun din yung kanilang naipapasa. Bagaman sabi nga nakasanayan na, parang laro na lang. Parang pero- natural na lang. Oo. Pero bakit ganon? No, 'di ba? Kasi nga ito yung ini-implant ni Satan sa ating mga anak kapag hindi tayo nagpa-plant ng pagmamahal sa Yes. kanila. Merong kaagaw. Yes. And alam mo ba, napakabilis ni Satan. Oo. Nakaabang lagi. Nagkamali ka lang ng konti. Oo. Nakalingat ka lang ng Oo. konti. Papasok at Siya papasok talaga siya ang agad. papasok. Oo. Totoo yan. Lalo na pag careful ka rin. Correct, Yung correct. masigasig ka sa Oo. pagtuturo at pag-iingat ng iyong mga anak. Oo. Ganon din siya. Ganon, na ganon. Kasigasig. Tumingin ng iyong Yes. pagpapabaya. Kahit second man lang yan. Oo. Kaya po, mahal namin mga magulang, nako, atin pong pakaisipang mabuti sapagkat tayo po
ay merong kalaban sa sanlibutan ito, pakikipag-agawan kay Satan, para tayo ay ma-deceive at mailigaw ang ating mga anak sa tamang daan, sa tamang landasin. At ang pinaka sentro ng kaaway ay kung ano yung nais mong gawing mabuti sa inyong mga anak, ikaw yung first target ng ating kaaway. No? True yan, ano? Okay, sana eto maging isang mabuting paalaala sa bawat isa sa atin. Sabi pa nga dito, do not treat your children only with sternness, forgetting your own childhood. Aba, Sister Bing, ano bang kahalagahan? Bakit kailangan pa ba natin? Kailangan ba ito talaga sa pagpa-plant ng pagmamahal? I-recall din natin, ma-feel din natin na yung tayo ay bata pa? Oo. Yung bang isipin natin kung ano yung ating mga nararamdaman nung tayo ay bata pa. Kumbaga, balikan natin yung feeling na yon. Kung bang ilagay natin yung ating sapatos doon sa mga bata. Ayun. Ikumpara natin nung tayo ay nasa ganyang stage din. Oo. Ano bang feeling? Para maintindihan natin. Yes. Ano? That's the point. Kasi no? pag hindi, ang mangyayari is more on expectation eh. Yes. Para bang, yun nga, nasa edad ka na, pero it's too unfair naman yung tinitreat mo yung bata at hindi mo ma-feel yung pakiramdam niya bilang isang bata. Diba? Yes, so, kung baga yun nga yung ating laging sinasabi, once na, lalo na sa mga teachers, no? Kung ano yung level ng tinuturuan mo, yung level na yun, ang iyong tawag dito, sakyan or sabayan. Oo, sabayan mo yun. Hindi yung level mo. Yes. Hindi nila kayang Kaya abutin nga, yon. Binababa natin yung level natin. Kaya pala sabi, kapag nakipag-usap tayo sa ating mga anak, eye-to-eye contact. Pero, that eye-to-eye contact, hindi mataas yung position mo. Okay? Kasi it really Matatakot naman yun sila, Oo, no? kasi talaga naman, reality, di ba? Yung authority ay makikita natin. Unlike na maglo-lower down ka, inile-level mo yung eye mo sa kanya. Sabayan. Oo. Ang kanyang level. At iba ang pakiramdam. Talagang parang mafe-feel mo na, wow, very willing si mommy or si daddy na ako'y unawain. Tsaka yung yung relate na relate sila pag yung ikaw, yung ka-level mo yung kausap mo. Oo. So, ganun pala tayo dapat as Dapat parents. ganun. Yes. Hindi yung level natin ang ipapaabot natin sa ating mga anak. Kung di tayo mag-adjust sa kanilang level. Yes. Yun. Yan. Sabi nga po, do not expect them to be perfect or try to make them men and women. Kagaya ng sinabi natin kanina. Naku, wag po tayong madaya, mga magulang. Mga magulang. Kailangan din natin i-consider yung kanilang edad, yung level ng kanilang pagkaunawa. Aba, alam mo ba, sabi ng iba, paano sila matututo kung lagi ang treatment natin yung bata? No, hindi naman ibababa mo pa sa level nila, sa edad nila. No, kung ano yung edad nila, adjust mo Doon din. ka. Yes. Doon ka mag-adjust. Yes. Oo. Para at least nagkakaintindihan. Ang point kasi dyan is para maintindihan mo sila. Oo, at saka maibigay nila yung confident at tiwala nila sa'yo. Correct. That is true. Ano? They need gentle and encouraging words. Yes, Diba? encouraging words talaga. Mga appreciations, mga commendations yes. natin. Oo. The more we encourage them, syempre, mas nag-o-open sila. Mas feel nila na sila ay accepted. No? Nafe-feel nila na sila ay lovable. Bagaman merong pagkakamali, they can feel it na merong unconditional love. Okay. Diba? Tayo nga, diba? Gaano ba tayo kasama? We cannot say it. Magulang ako, marami na akong alam. No. O, lagi nating naririnig yan, ano? Magulang ako, anak ka lang. Oo nga eh. Parang masakit. What if ganun ang way ni God sa atin? Wow. Ang sakit, no? Oo. Diba? Siguro sasabihin natin, Lord, nagsisikap naman po ako, bakit hindi niyo po ako matanggap? O, diba?
Kaya nga pala, ang pinaka-model natin is si God. Mm-mm. Kasi meron siyang unconditional Yes, love. oo. Kahit ano ka man, Oo. andyan pa rin siya. So, sino tayo na tao na hindi gagawa nun? yes, Di ba? lalo na sa mga anak natin. Yes. No? Dahil ang ating pong mga anak ay ipinagkatiwala din sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga, do not take it na sa iyo yan. Come on. Pinagkatiwala lang sa iyo ng Panginoon. No? Yes. Kung kaya, be responsible enough. Oh, dahil nga pinagkatiwala sa iyo, meron kang responsibilidad Yes. na dapat mo ding gawin. Oo. At ang mga responsibilidad na yon ay dapat naka-align sa will ni God. Yes, lagi nating i-anchor yan. At the same time, sa Holy Bible, na ito yung guide natin para tayo ay maging responsible individual. Sabi nga sa ating reference book, they need gentle and encouraging words. Diba? Yes, oo. Oh, Wag yung so- harsh words. Oo, no? okay. So another paalaala po ng ating reference book, parents, give your children love. Paano? Starting from babyhood. Ayun, Oo. mula sa simula. Ano pa yung dapat? Love in what? Love in childhood. Hindi lang during babyhood, mahal na mahal mo. Hanggang sa childhood. Ano And pa? love in youth. Ayun. O, di ba? So, maraming changes yan. Maraming mga pagbabago yan sa character, sa anyo, Mm-mm. ano? At saka may isa dito do not give them prawns. Hala! Di ba? Hindi Nako. pwedeng sumimangot, mommies, daddies. Kailangan, kahit maraming challenges sa harap natin, piliin pa rin natin maging positibo, I think, in other word, no? Be positive sa pakikipag-deal sa ating mga anak, but be true, be real sa ating pakiramdam. Pero ang kailangan natin i-consider, syempre, dapat naiintindihan ng ating mga anak. Kaya nga sabi, help your children to gain victories. Mm-hmm. Diba? Itong victories na ito, mga mahal namin mga magulang, hindi lamang sa career, hindi lamang sa education, kundi sa pakikibaka bilang isang tao, bilang isang Kristiyano. Victories pagdating sa pakikipagdeal sa kanilang emosyon. Mm-hmm. Napapansin mo ba sa panahon ngayon ng ating mga kabataan, napaka-fragile? Oo nga, napaka-sensitive nila. Sensitive. No? So, one among the responsibility, tulungan natin ang ating mga anak to gain victories. At saka yung mga kind words talagang dapat Yes. nilang maririnig. Yun actually yung solution. Surround them with an atmosphere of love. Yes. Walang ibang kasagutan kundi an atmosphere of love. Mm-hmm. Wow, okay? Now, when the children are tired and really need their care, they are neglected or given something to eat. Pagkain talaga. Okay? Para Ito na maisip tayo. yung pakiramdam, Talaga palang hindi natin maihiwalay ito. Oo, kailangan may pagkain Ayan. talaga. Literal yan na pagkain. Literally talaga. They not only did not need the food, but it was a positive injury to them. Mhm. Okay? Now, you should impress your children the fact that you love them and that you design to do only that which is for their good. No? That is for their good. Okay? You should gratify their little ones. Hindi naman pala masama na i-gratify yung Pagbigyan. wants nila. Mapagbigyan. But still, andun yung word na we need to balance it Mm-mm. between the needs And wants. and wants. Merong limitations. Yes. Oo. They need to learn limitations. Yes. Diba? Okay. Kasi magkakaiba yung needs at saka yung Oo. wants eh. But, since sabi nga, innate sa atin na meron tayong desire, Mhm. and that desire is not bad. Yeah. Kailangan natin yon, Mhm. diba? So sometimes we need to gratify their needs, or their wants, should I say, whenever you can reasonably do so. Yes. Kung Okay? kaya naman. Yes, Bakit naman hindi? yes. Oo. Huwag naman po to the point, mga mahal namin mga magulang, na hirap na tayo, talaga, well, sabi nga, pagmamahal ng magulang, gusto nating maibigay lahat Mm-mm. sa ating mga anak, but let us consider kung
ito naman ay beyond na sa ating kakayanan, o wag natin Hindi pahirapan naman, din. hindi naman, Totoo. masama din naman. Pag Yes. yung ibigay natin ang lahat na ng kagustuhan na hindi naman sa abot ng Oo, ating ng kakayanan. ating kakayanan. Ano? So, Kasi ang nagiging negative effect din yan, hindi rin sila magli-learn how to control. yes, oo. Na? Mm. Kaya napakahalaga yon. Okay. So another thing that we need to consider, in many families, there is a great lack in expressing affection to one another. Oh. Mahalaga talaga, no, na they can express yung love, yung affection to one another. Pero hindi nila kasi matutunan yon kung hindi mo itinuro. Yes. At kung hindi naman nakikita sa buhay ng Yes. mag-asawa. Oo. Diba? So, hindi nila alam yun. Ano Oo. bang affection? Oo. No? Kung ang kanilang naririnig lang ay puro matataas na salitaan, matatalas na Salita? syempre, Yun din. Ang kanilang mai-apply. At yun ang kanilang Diba? gagayahin. Huwag din naman, love lang kita kapag may pera ka. Masaya lang ako kapag meron, pag busog ako. Oo. Pag wala na, Ay, war na tayo. Okay. Wag gano'n. Di po ba? Yun din kasi yung ma-adapt ng ating mga anak. Sabi nga, tsaka sad to say, may apply nila pag sila ay nagkaroon na ng sarili nilang mga pamilya. totoo yan. Totoo yan. Kaya yung tender affection should be cherished between husband and wife. Okay. So, mag-uumpisa talaga sa mommy at daddy ng tahanan. Oo, kasi tayo yung modelo nito ng pag-ibig ng So, Diyos. hindi lang kailangan si mommy ang maggumawa ng ganyang yes. mga bagay. Oo. Dapat si daddy Andyan. makiisa. Totoo yan. So, hindi dapat yung mag-asawa ay magkaiba. Oo. Kasi malilito na yung anak. Sino Oo. bang susundin ko dito? True. Minsan naman, yung style ni daddy ay scary Kaiba. na din Oo, sa mga oo. anak. Oo. So, medyo hindi maganda. Kaya sa pala tahanan. pinapaalaala ng book natin na alalahanin mo din naman ng iyong kabataan, yung childhood mo, di ba? Oo. Kasi for sure, nung bata ka pa, gusto mo rin ma-feel na love ka ni mami at daddy. Ano? So sa ngayon, na meron ka ng anak, for sure, yun din ang gustong maramdaman ng ating anak. Yes. Di ba? oo. Ano? Kaya napakahalaga po pala na ating ma-recall nung tayo ay bata pa. No? At saka meron din namang mga bagay na yung mga parents natin noon, iba din yung training nila sa atin. So, kung yung feeling natin na medyo na harsh, yung training sa atin noon, pwede natin maging guide yon na wag nating gawin sa ating mga pagdidisiplina ngayon, sa ating mga anak. Ayan. Kung nasasaktan tayo noon, palitan natin ng love yon. Correct. So, ang paalaala po sa ating sa umagang ito, the best way to educate children to respect their father and their mother. Yes, okay, Diba? that's the key, Oo. respect. Yes. Hindi pa pwedeng, bay, mas matapang pa si anak. Sa And nanay. you know, they will learn this, okay? Kapag nakita nila na si mommy at si daddy ay nag-o-offer ng kind words, kind attention, no? Sabi nga dito, specifically, seeing the father offering kindly attention. To mother. Ayan, nako, di ba? Tatay. Okay, pero syempre, at the same time, ang nanay, kailangan din natin. Vice versa. Yes. Alam mo yun, yung pag-affirm sa pagkatatay nila bilang head of the family, napakahalaga nun. Diba? Napakahalaga. At sa pamagitan po nun, yun yung magiging good example para sa ating mga anak. Yes, okay. And lastly, sabi nga, it is by beholding love in their parents that children are led to obey the fifth commandment. No? Yes. And to heed the injunction, children, what? Obey your parents Ayun. in the Lord, for this is right. Yan po makikita sa Ephesians chapter 6, verse 1. Diba? So para ma-adapt nila, magaya nila, tayo mismong magulang ay kakitaan ng ganitong pag-ibig. Yes, maging modelo. Yes. Hindi lamang si tatay, hindi Yes. lamang
si nanay, kundi pareho. Yeah. Ating pong huwag kalilimutan, tayo bilang may pagkilala sa Diyos. Ang ating standpoint, ang ating perspective, love is power. Not money is power. Okay. Diba? Let us not forget those love agencies na dapat makita sa ating tahanan, sa atin bilang mga magulang. Sabi nga po, the soft answer that turns away wrath, love that is patient and kind, ay very effective to model ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga Pamilya. Yes, that's true. Hanggang sa pinakahuli po na nais namin na ibigay sa inyo sa araw na ito. Sabi nga po dito, if the children do not find in their parents and in their home that which will satisfy their desire for sympathy and companionship, they will look to other sources where both mind and character may be endangered. Diba? Kaya po tayo mga mahal na mga magulang, makipag-unahan po tayo sapagkat endanger ang mind ng ating mga anak kapag hindi natin napunan ng ganitong love agencies ang Yes. ating mga anak. Okay? So sana po ang munting mensahe na ito na pinagkaloob ng Usapang Kristiyanong Tahanan ay magbigay sa atin ng inspirasyon at makatulong sa bawat sambahayan na ito ay magkaroon ng matatag na samahan, masayang tahanan habang tayo ay naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Di ba? Yes, okay. Okay? So, muli po kami nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa muli po, narito ang Usapang Kristiyanong Tahanan. Mga